Applications of 3D graphics and the role of mathematics in graphics. Application of 3D graphics. Marami pang example pero ito lang yung ipapakita ko ngayon kasi ito lang yung mga pinaka-importante. So, una, entertainment. Simula sa mga pelikula, animes, video games, ganun. Lahat sila gumagamit ng 3D applications kasi tulad sa pelikula gumagamit sila ng CGI, then sa video games naman pwede rin CGI, pero kadalasan talaga physics, ganun. Then sa anime is animation. Ang 3D graphics kasi talaga nagbibigay buhay sa isang media tulad ng sa mga pelikula. Tulad ng Blade Runner 2049, para talagang makatotohanan yung nangyayari doon sa pelikula kasi sobrang linaw. Parang pati yung physics talagang sobrang ganda. Nang dahil doon 3D sa 3D graphics lang pwedeng dahil sa 3D graphics lang kaya nangyari 'yon. Kung walang 3D graphics, hindi talaga parang imposible ba ganun. Kasi sobrang versatile gamitin ng 3D graphics. Tulad ng um, pelikula. Yung Avatar, ganun. Talagang sa totoong buhay, kung totoo lang yung yung world na yun, yung istorya na yun, yung film na yun, kung totoo lang yun, parang pag nangyari din sa totoong buhay, kunwari makakita ka rin ng Avatar, ganun din yung mangyari. Talagang true to life yung physics niya, then yung graphics niya. So, ayun. Then next is architecture and engineering. 3D modeling naman ang kadalasan dito, tulad ng Blender at AutoCAD, ganun. At 3D modeling dahil sa 3D modeling, yung mga architects at engineers kaya nila mag-design ng bahay, mga bahay, building, ganun, mga tulay ng mas madali kaysa mano-manong i-drawing pa nila. Kung sa kung sa kung 3D graphics lang ang gagamitin nila, sobrang bilis. Gamit lang ang mouse, pwede nilang burahin at mas makakamura pa nga sila kung gagamit na lang sila ng computer para mag-sketch ng mga building, tulay, ganun. Kasi pwede mong burahin yung ginawa mo at wala ka nang masasayang doon maliban lang doon sa oras at effort mo. At dahil dito, parang in real time mo rin siyang mabivisualize kasi at matitesting pala na kunwari may gusto kang idagdag pa or baguhin dun sa gawa mo, pwede mo siyang i-delete lang or pwede ka pa magdagdag para lang makita mo kung ano magiging epekto sa totoong buhay kasi talagang true to life din yung mga ganito kasi simulation lang din yan. Then, next sa product design. Tulad naman dito sa product design, pwede kang parang ganito lang din yung sa architecture and engineering. Dito ka muna magde-design ng kunwari product ito sasakyan. Parang i-visualize mo muna yung magiging skeleton, yung mismong base ng magiging itsura ng sasakyan. Then tsaka mo pag-iisipan kung ano naman magiging detail niya sa next step, ganun ganun. So una, mesh, ganyan, guide mesh, tapos sunod details. Para talagang malaman mo, hindi, kung kasi gagawa ka pa ng ganito sa totoong buhay, una sa lahat, mahal. So kung sa product design, kunwari sa Blender ka na lang gagawa, mas madali, talagang mas sobrang mura, at pwede mo pang i-modify agad. Imbis na mano-mano sa totoong buhay, talagang mas mapapadali ang buhay ng mga designer pag ito yung gamit nila. Then, sunod is medicine and science. Sa medicine and science naman, masyadong komplikado. Maraming usage ang 3D graphics tulad ng sa MRI, mga ganun. Ginagamitan din nila ng computer yon kasi kunwari, kung i-scan nila yung utak nung pasyente, hindi lang sa kung wala talagang 3D graphics, mahirapan din talaga ang mga tao dahil sa technological advances ng mga tao. Talagang na-achieve natin yung ganto. Una sa lahat, pag na-scan, mas makikita natin yung kunwari nasa loob ng katawan ng tao. Kunwari ang utak, pwede nilang simulate kung paano gumagana yung utak, kung anong paano nila gagalawin yung utak. Kunwari, may brain tumor yung pasyente. Pag na-scan nila, pwede nilang tignan kung nasan banda kasi nga na-scan. Then, pwede nilang gamitin yung model na yon. Then,
maybe ilagay sa blender, ganun. Tapos, doon nila parang ite-testing naman. Pareho, ganito lang din, parang product sa product design, pero hindi nila din-design yung utak. Ang ibig ko ba sabihin, pwede nilang gawin doon sa model ng brain na nakuha sa pasyente, at para less error pag ginawa na talaga yung procedure, ganun. Then, ito naman yung role of math in graphics. Ang una, ah, hindi muna. Ang role, ganito. Ang role naman ng math sa graphics is to, ah, para siyang, paano nga ba? Siya ang pinaka base ng 3D graphics. Kung walang kung walang math, kasi ang math kasi diyan talaga nagsisimula lahat. Wait lang, papakita ko may example mamaya. Then ito muna yung geometry. 3D objects ay na-build gamit yung mga geometric concepts tulad ng points, lines at polygons. Pag na pag iintindihin mo talaga itong mga shapes na to at yung paano sila i-manipulate sa 3D space, talaga namang makikita mo yung sobrang dali lang pala talaga. Parang mas maintindihan mo yung concept lalo. At ma-apply mo rin ma-apply mo rin to kunwari kung mas trabaho ka ganun. Ma-apply mo rin to. Kasi dito mo i-manipulate yung mga space do sa 3D object. Pag-aralan mo, na-gets mo yung paano siya gamitin, yung concepts tulad ng points, lines at polygons. Ang polygons pala, mas nagagamit siya ngayon sa modern games. Polygons. Dati kasi triangles. Pero talagang yung technological advancement, mas maganda talaga si polygon kasi mas marami siyang tawag doon, corner. Ibig sabihin mas smooth yung magiging product pag ginamitan mo ng polygons instead of triangle. Kasi mas marami siyang sides. Then sunod is linear algebra. Ito naman yung branch ng math na ito yung sa vectors tsaka sa matrices. Ito yung importante sa mga gagawin mo tulad ng pagde-define ng object, positions, tsaka rotations. Pati na rin yung transformations sa loob ng isang 3D scene or world, ganun. Then next is calculus. Ito naman yung advanced technique sa 3D graphics. Dito dito ina-apply yung paano kunwari sa lighting ganun. Real time calculation kasi sa lighting ganun. Kung walang calculus, parang imposibleng gumawa ng light kasi tulad paano ba explain to? Parang ganun talaga. Kailangan mo talaga ng calculus imbis na parang mano-mano. Ganun. Ito kasi yung positions tsaka rotations, pati na rin transformations. Meron sa ibang activity. Then sunod is trigonometry. Ito naman yung function na ginagamit para sa various aspects tulad ng 3D rotations, lighting calculations, and perspective viewing. So magkaiba naman yung trigonometry at calculus. Kasi sa calculus, Diyos ko, yung calculus, dito naman kinakalculate mismo yung gano'ng kalakas yung light, ganon, yung animation mismo, paano gumalaw yung light, ganon. Dito naman sa trigonometry, ang inaano dito, yung rotation, kunwari sa camera, yung viewing angle, tapos yung lighting calculations. Halos pareho lang pala sila sa lighting calculations. Pero sa calculus kasi, sa paano magbabounce yung ilaw sa certain object, ganon. Ginagawa siyang parang realistic talaga. Pag tumama, ganon, kailangan mag-refract, ganon, iba't ibang pag ma-diffuse, ganon. Sa trigonometry naman, dito naman pala kina-calculate yung kung anong uri yung light, ganon. So, ang computer kasi siya yung nag-handle ng kadalasan mabibigat na calculation. Kung maintindihan to ng mga estudyante o ibang tao siguro. Sa mathematical concept kasi talagang mas lamang sila sa ibang tao kung maintindihan nila to. So, ito yung pinaka basics
ng 3D graphics. At kung maintindihan mo to, mas lalo mong maintindihan yung anong magiging posible sa virtual world.